Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginiit ng pamahalaan na sinunod nito ang tamang proseso para bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na harapin ang kanyang mga kaso sa International Criminal Court. Pag-usapan natin yan kasama ang spokesperson ng Department of Justice na si Assistant Secretary Nico Clavano IV. Asik Nico, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Asek Weng. Magandang tanghali din po, Asek Joey. Asek, una sa lahat, ano po ang naging papel ng DOJ sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at paano tiniyak na tama ang proseso nito? Well, unang-una po ang naging papel ng Department of Justice dito sa proseso ay kami po yung nagsilbing witness or attesting officer doon sa buong proseso. Dahil po ang basehan ho natin ay yung Rome Statute, specifically po yung Article 59 ng Rome Statute, kung saan may tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority at kailangan po i-determine na in accordance with law yung arrest. Kailangan po na ma-identify yung tao mismo na siya mismo ang subject ng warrant of arrest. Kailangan din po masabi na yung proper process ay dinaanan at yung karapatan po ng subject ay nirespeto. So yun po yung naging papel. Kami po yung nagsilbing competent judicial authority. Siguro kami na rin po yung nagsisilbing counsel or consultant dito sa international law. Although alam naman po natin, Asek Weng, na very novel po itong nangyari at marami po tayong iba't ibang interpretasyon dito sa rules na ito. Kaya mabuti na lang din po na pag-usapan din po natin in this forum. Asek Miko, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung tamang proseso kapag may request for assistance yung Interpol, lalo na kung big personality po yung sangkot? Well, meron tayong local framework, local legal framework, at meron din tayong international legal framework. Nabanggit ko na po yung ginamit natin ng international legal framework, yung Rome Statute, pati po yung Standard Operating Procedures for Arrest and Surrender ng Interpol. No? Yung sa local legal framework naman, ginamit po natin ang Republic Act 9851 or yung International Humanitarian Law, kung saan pinapayagan or ini-encourage yung mga states na mag-cooperate sa mga international courts at international organizations. At dito natin kinuha yung basis for the arrest and surrender ni dating Pangulo Duterte. So nakita naman natin kahapon na ginawa natin lahat ng tama at nag-exercise din po ng maximum tolerance ang ating kapulisan. At lahat po ay nagtatalo doon sa legal framework na ginagamit, pero wala pong nagko-complain doon sa ginawang operation and maximum tolerance na ginamit ng police. Asek, ano naman po yung paliwanag sa sinasabing wala na raw jurisdiction sa atin ng ICC dahil sa membership withdrawal ng Pilipinas noong 2019? Actually, paulit-ulit na po itong sinasabi na 2017 nangyari yon. So, pwede po bang once and for all, pakipaliwanag nyo po? Opo, Ma'am Asek Weng. Actually, itong jurisdiction is not even relevant dahil po ang nangyari dito ay hindi naman tayo sumailalim sa jurisdiction ng ICC mismo. Ang nangyari po dito ay in-endorso po ng ICC ang warrant of arrest sa Interpol. At dito tayo nakipag-ugnayan sa Interpol mismo. Itong Interpol kasi, Asek Weng at Asek Joey, ginagamit din natin to sa ating mga kaso sa Pilipinas. Kaya natin nakuha si Alice Guo galing sa Indonesia. Kaya natin pa-detain si former Congressman Arnie Teves at Timor-Leste dahil sa paggamit natin dito sa Interpol. Kaya po ang gobyerno ay sumusunod din sa Interpol kung meron silang gustong ipahuli dito sa bansa natin dahil napaka-crucial po ito sa ating laban sa mga transnational at organized crime na nahihirapan tayo dati. Pero ngayon dahil
nakikipag-ugnayan at nakikipag-cooperate tayo sa Interpol by virtue of committee and international cooperation. Nagagamit na rin natin ang mga resources nila, mga mekanismo nila para pag-solve ng mga krimen. So, just to answer it once and for all, we are consistent. Wala po tayong ugnayan sa ICC. At tama po, wala naman talaga silang jurisdiction sa atin dahil hindi na tayo miyembro. Pero nung in-issue nila ang warrant of arrest at in-endorse nila sa Interpol at in-endorse ng Interpol sa atin, doon tayo nakipag-ugnayan. Asek, may mga nagsasabi na kung maayos naman po ang ating justice system, bakit kailangan sa ICC palitisin si dating Pangulong Duterte? Klaro po na we do have a working justice system. Consistent pa din po tayo doon. Gumugulong ang wheels of justice, so to speak, no? Kaso nga lang, I think this is really a matter of timing. Dahil sa ngayon, kinokollate pa natin lahat ng ebidensya doon sa drug war ni dating Pangulong Duterte at marami na pong lumalapit na mga witnesses sa atin. Kaso nga lang, mas nauna po ang kaso na inihain sa International Criminal Court, sa ICC, kaya nauna din po ang kanilang warrant of arrest. So hindi natin sinasabi, and this should not be an admission that we do not have a working justice system. In fact, napalakas pa po natin ang justice system dahil sa napakaraming reforma ng Department of Justice, ng DILG, sa administration ni Pangulong Marcos. Kaya ito po, maraming nagsasabi din na are we not giving up a part of our sovereignty? Hindi ba natin sinusuko yung sovereignty natin? Ang sa tingin ho natin sa gobyerno ay ito mismo ay act ng sovereignty to cooperate with the international community. Asek, may tanong po ang kasama natin sa media na si Ivan Mayrina ng DMA News. Habang nasa ICC na si dating Pangulong Duterte, paano naman ang pananagutan ng mga pulis at kanilang mga commander na nasangkot sa mga sinasabing pagpatay sa war on drugs? Paano po sila pananagutin? Ilan na ang nakasuhan? Well, yun po yung sinasabi natin na we do have a working justice system at marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. At hindi naman tayo titigil dyan, hindi naman tayo magbe-break dahil po may nahuli na sa ICC. Hindi po totoo yun. We will continue to work, we will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court, due process, and if ever may mapatunayan na talagang may pagkakamali ang ating mga law enforcement, ay pananagutin ho natin yan. Ano naman, Asek, ang reaksyon ng DOJ sa kumakalat na social media posts na di umano'y hindi pinayagan ng mga abogado at doktor, maging si Senator Bongo na makapasok sa holding area nang dumating ang dating Pangulong Duterte sa NAIA mula sa Hong Kong? Well, kasama po kasi yan sa maximum tolerance, no? Kailangan talaga i-balanse yung batas doon sa public order and safety. Nakita naman ho natin na kasama ni dating Pangulo ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at anak. At sa banda naman ng mga abogado, kasama naman po niya si Attorney Medjaldea at Attorney Delgra. So binigyan naman ho natin siya ng access, or yung mga abogado, binigyan natin ng mga abogado ng access kay dating Pangulo. At nakita naman din ho natin sa mga videos na nagkaroon ng konting argument, no, between law enforcement and the lawyers. And yun po naman talaga ang purpose nun, para i-protect talaga at bigyan due process ang subject ng warrant of arrest. So hindi naman siya hubad doon sa legal remedies niya. In fact, meron pa nag-file sa Supreme Court ng petition for TRO at ng petition for habeas corpus. So, gumana naman po lahat ng legal strategies niya. I mean, meaning to say, nagawa naman po niya yung mga gusto niyang gawin in terms of his legal strategy. Kaso nga lang, kailangan natin i-balance doon din sa public order and safety.
Asek, sa ganitong pagkakataon, ano pong assistance yung ibibigay ng pamahalaan kay former President Duterte sa kanyang pagharap sa ICC sa The Hague? Well, lumabas na din po ang DFA, if I'm not mistaken, yung embassy natin doon na bigyan ng humane treatment ang dating Pangulo. Considering po no, na medyo advanced na po yung age niya, 79, turning 80 years old, medyo mahina na po si dating Presidente Duterte, and to make sure that all legal processes are respected and all his rights are also respected. Kaya yun lang po talaga ang magagawa ng DFA, ng embassy natin doon, na siguraduhin na lahat po ng karapatan ay nilerespeto. Asek, may magiging role pa ba ang DOJ, siguro in coordination with the Philippine Embassy sa the Netherlands, ngayong nasa International Criminal Court na ang dating Pangulo? Actually po, yun talaga yung naging role namin, yung naging competent judicial authority to attest na lahat po ng proper processes ay ginawa. As of right now, wala na po tayong role sa ICC, kundi mag-guide sa ating gobyerno, sa administration, kung ano yung magiging next steps doon. Although, these are all in a consultant basis na lang dahil yun na nga po, wala na po tayo talagang role sa magiging hearing or trial doon. So, we are now also mere spectators as to the procedure that will be undertaken in The Hague. Asek, kumusta naman po yung pagpapauwi kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr.? Kumusta naman po yung... Well, ang nangyari po kasi doon ay nag-retrial po, 'di ba? Nung kinestyon nung kampo ni former Congressman Teves yung dinaanan nilang proseso, pinagbigyan po sila ng Court of Appeals ng Timor-Leste, kaya nag-retrial. Pero panalo pa din po tayo doon sa retrial. Ang hinihintay na lang natin po yung resolution doon sa motion for reconsideration na final nung kampo ni dating Congressman Teves. So we are at that waiting game, but again, just as we were prepared for the arrest of former President Duterte, we are also ready to receive former Congressman Teves here in the Philippines. Okay, Asek, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Justice spokesperson, Assistant Secretary Nico Clavano IV.